And before we say goodbye to 2012, balikan nga muna natin ang mga trending na balita last year. Ang mga pumatok, sinundan at nilike hindi lang dito sa Pilipinas kundi worldwide. Narito ang 2012 review, Roll VTR. Roll VTR. Roll it, oh yeah. Roll it, roll it. January 16, 2012 nang simulan ng Senado ang kauna-unahang paglilitis sa punong maestrado ng bansa, si Chief Justice Renato Corona. 8 articles of impeachment ang inihain ng prosekusyon laban sa kanya. Kabilang na dito ang Article 2 o ang hindi niya pagdedeklara sa ilang ari-arian at bank accounts sa kanyang Statement of Asset and Liabilities. 4 na buwan ding sinubaybayan ng sambayanan ang kahihinatnan ng makasaysayang kaganapan na ito ng bansa. May 29, 2012 nang magpahayag ng kani-kanilang desisyon ang 23 senador na tumatayong mga hukom. 20 sa kanila ang bumoto na guilty ang Chief Justice at 3 lamang ang bumoto ng not guilty. Dahil dito ay tuluyan ng napatalsik sa pwesto ang punong mahistrado. Matapos ang impeachment trial ay inabangan naman ng mga Pilipino ang susunod sa mauupong Chief Justice ng Supreme Court. Sa kauna-unahang pagkakataon ay isinapubliko ng Judicial and Bar Council ang proseso sa pagpili ng susunod na punong mahistrado. At mula sa 27 nominado sa pagkapunong maestrado ay 8 lamang sa kanila ang napabilang sa shortlist na pinagpilian ng Pangulo. August 24, 2012 nang ipahayag ni President Benigno Aquino III ang pagkakatalaga kay dating Associate Justice Maria Lourdes Sereno bilang bagong Chief Justice ng Supreme Court. Si Chief Justice Sereno ang kauna-unahang babaeng punong maestrado sa kasaysayan ng bansa. July 10, 2012 nang balutin ng pagdadalamhati ang Philippine showbiz industry sa pagpanaw ng kilalang hari ng komedya at haligi ng industriya na si Rodolfo Vera Quezon Sr. o mas kilala bilang Dolphy. Sa edad na 83 ay pumanaw si Dolphy dahil sa sakit na chronic obstructive pulmonary disease. Bilang pagpupugay sa hari ng komedya ay pinagkaisa ng anak ni Dolphy na si Eric Quezon ang 3 TV networks sa paglulunsad ng musical tribute special na pinamagatang Dolphy Alay Tawa, a musical tribute to the King of Philippine Comedy. Matapos lamang ang isang buwan ay muli namang ginulantang ang sambayanan ng isang trahedyang kinasangkutan ng dating DILG Secretary Jesse Robredo. Ang eroplanong kanyang sinasakyan mula Cebu pabalik sana sa kanyang bayan sa Naga ay nasira at bumagsak sa karagatang malapit sa coastline nang masbate na agad na kinasawi ng 2 pilotong sakay nito. Tanging si Police Senior Inspector June Abrasado na aide ni Secretary Robredo ang nakaligtas sa naturang insidente. 3 araw pa bago naman tuluyang natagpuan ng labi ni Secretary Robredo sa ilalim ng karagatan. Gumawa rin ng ingay sa taong 2012 ang video na ito na kinasasangkutan ng mag-asawang Claudine Barreto at Raymar Tansiago at ng broadcast journalist na si Mon Tulfo. Nagsimula ang kaguluhang ito ng di umano'y pagalitan ng aktres na si Claudine Barreto ang isang staff ng Ninoy Aquino International Airport dahil sa pagkakadelay ng kanilang mga dalang bagahe. Hanggang sa mauwi sa bangayan at suntukan ang nasabing insidente. Kapwa naman naghain ng kontrademanda ang 2 panig. Hindi rin nakaligtas sa video ang pananakit na ginawa ni Robert Blair Carabuena sa MMDA enforcer noong August 14, 2012. Dahil dito ay nakatanggap ng samot-saring pambabatikos mula sa mga netizens ang ginawang pagkakamali ni Carabuena. Sa huli ay humingi ng tawad sa publiko si Carabuena dahil ramdam na raw niya ang galit ng sambayanan. Binalot din ng kontrobersya ang privilege speech on anti-RH bill ni Senador Tito Soto. Inakusahan ng senador ng plagiarism o panggagaya sa akda ng ilang blogger at talumpati ni dating US Senator Robert F. Kennedy. Subalit pinanindigan ni Senador Soto na hindi siya nag-plagiarize. Hindi pa dito natigil ang kontrobersya sa senador dahil muli siyang nasangkot sa issue ng libel insertion sa Cybercrime Prevention Law. Ang senador ang umano'y nagsingit ng libel provision sa naturang batas dahil na rin sa pambabatikos na natatanggap nito mula sa netizens. Ang libel provisions na ito ay nagdulot din ng pangamba at pagkabahala sa mga netizens na nauwi sa protesta at pag-hack sa ilang website ng gobyerno. Maliban sa mga kontrobersyang ito ay hindi rin nakaligtas ang bansa sa galit ng kalikasan.
dahil matapos ang 3 taon na pananalasa ng Bagyong Ondoy ay muling nalubog sa tubig baha ang malaking bahagi ng Kamaynilaan at karatig probinsya dulot naman ng habagat noong Agosto ng nakalipas na taon. Tinatayang mahigit sa 60 katao ang nasawi sa pananalasa nito. Subalit ang mas nakakalungkot ay ang pananalasa ng Bagyong Pablo sa Mindanao bago sumapit ang Kapaskuhan. Ayon na rin sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, nasa mahigit 1,000 katao ang binawian ng buhay sa pananalasa ng bagyo. Ang malawakang pagmimina ang itinuturong dahilan ng pagragasa ng tubig baha sa kanayunan. Sa larangan naman ng sports ay bigo ang tinaguriang People's Champ sa kanyang 2 laban sa taong 2012. June 9 nang makapagbakbakan ng pound-for-pound king at Sarangani Representative Manny Pacquiao kay undefeated US boxer Timothy Bradley para sa WBO welterweight title sa Las Vegas, Nevada. Nagtapos ang laban sa 12th round at natalo si Pacquiao via split decision. Ikinagulat ng marami ang resulta kaya nagkaroon ng review ang WBO Championship Committee. Sa huli, inanunsyo ng komite na dapat si Pacquiao ang panalo sa kontrobersyal na laban, subalit ang Nevada State Athletic Commission ang umano'y maaaring magbawi ng resulta. Sa ngayon, rematch ang tanging rekomendasyon ng komite. Muli namang sumabak sa laban si Pacquiao noong December 9, 2012. Sa ika-4 na pagkakataon ay muli niyang nakatapat ang Mexican boxer na si Juan Manuel Marquez. Hindi gaya ng mga naunang laban, dito ay na-knockout si Pacquiao sa 6th round ng laban kay Marquez dahilan upang mabawi sa kanya ang titulo. Ang pagkabigo ni Pacquiao sa kanyang mga laban ay tila naman ipinaghiganti ni Filipino Flash Nonito Donaire sa kanyang laban noong December 15, 2012 kay Mexican boxer George Arce. Ay kitang-kita ang bilis ng kamao at kilos ni Donaire. Maagang tinapos ni Donaire ang laban sa 3rd round knockout at napanatili ang kanyang WBO Super Bantamweight title. Ang pagbubunyi ng mga Pilipino sa tagumpay ni Donaire ay nagpatuloy pa sa laban naman ni Binibining Pilipinas Janine Togonon sa Miss Universe 2012 sa Las Vegas, Nevada. Sa 89 na kandidata mula sa iba't ibang bansa sa mundo ay nagwagi si Janine bilang first runner-up sa nasabing kompetisyon. Ito na ang ikatlong pagkakataon na napabilang ang bansa sa top 5 ng Miss Universe. At bago magtapos ang taong 2012 ay nagwagi ang kinatawan ng Pilipinas sa Miss Tourism International na si Rizini Alexis Gomez. 44 na kandidata ang nakalaban ng Pilipinas sa naturang kompetisyon na ginanap sa Malaysia nito lamang December 31, 2012. Ito ang ikalawang pagkakataon na nakamit ng bansa ang naturang titulo sa international pageant. Nagbigay din ng inspirasyon sa publiko ang pagmamahala ng mag-asawang Carmina Villaruel at Soren Legaspi. Sa una ay inakala ni Carmina na isang commercial shoot ang kanilang gagawin, pero pagkagulat at halong saya ang kanyang naramdaman ng sorpresang i-anunsyo ng kanyang asawa na si Soren ang kanilang pag-iisang dibdib. Marami ang humanga sa walang kapantay na pagmamahalan ng dalawa na panghabang buhay nilang dadalhin at ipagmamalaki ng kanilang mga anak. Such a relief if I knew that we were on the same side. Very soon I'm hoping that I'll marry a daughter.